Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor na nagpapakadalubhasa sa emergency medicine at preventive care dito sa Pilipinas. Inilalaan ko ang malaking bahagi ng aking oras linggo-linggo pagkatapos ng mga nakakapagod na duty sa ospital upang magbasa at mag-aral ng mga orihinal na medical documents at mga komplikadong pananaliksik na puno ng mahihirap na terminolohiya. Ang layunin ko ay isalin ang mga ito at gawing simple madaling intindihin at praktikal na payo ang mga nakakabagot na siyensyang ito para sa ating mga kababayang Pilipino na uhaw sa tunay na kaalaman na hindi nababahiran ng mga mapanlinlang na patalastas. Ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga tito, tita, lolo at lola, ay hindi mga mabulaklak na pangako. Para lang makapagbenta ng isang botelya ng supplement na binalot sa salitang biotechnology. Ito ay mga matitibay na ebidensyang medikal na dumaan sa mahigpit na pagsusuri mula sa mga pinakasikat na laboratorio sa buong mundo. Dadalhin ko kayo sa pinakaubod ng mga natuklasang ito. Ipaliliwanag ko ang tunay na kahulugan nito sa bawat tibok ng puso at bawat paghinga ng ating katawan at ituturo ko ang mga praktikal at madaling hakbang na pwede ninyong gawin agad bukas ng umaga. Ngunit bago tayo pumasok ng mas malalim sa mahiwagang mundong ito ng ating mga cells, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga messages at comments na marami sa mga nanonood ng aking mga videos ang hindi nakakaalam na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na base sa siyensya. Ang inyong suporta ay walang katumbas na inspirasyon para patuloy akong maglingkod. Ngayon, sabay-sabay nating hihimayin ang 7 mahahalagang pag-aaral kabilang ang mga pananaliksik mula sa MIT Columbia University, University of Southern California, USC, at isang aktwal na clinical trial sa mga tao noong 2016 na eksaktong sumukat kung paano gumagalaw ang mga stem cells sa mga taong may edad 50 hanggang 75. Ipaliliwanag ko ang 5 pangunahing biological na mekanismo na nagpapatunay kung bakit humihina ang ating stem cells sa paglipas ng panahon at kung ano ba talaga ang pwedeng makapigil sa paghinang ito. Pagkatapos iaabot ko mismo sa inyong mga kamay ang isang praktikal na plano ng aksyon na nakaayos ayon sa kung ano ang dapat unahin base sa pinakamatitibay na ebidensya sa katawan ng tao at hindi base sa mga sabi-sabi lang. Tahasan kong ibubunyag kung alin ang totoong medisina na kasing tibay ng bato, alin ang mga pangakong hanggang sa mga daga sa laboratorio pa lamang na patunayan at alin ang mga lantarang panloloko na kumukuha lang ng pera sa mga pasyente. Ang paksa tungkol sa stem cells ngayon ay nadungkisan na ng napakaraming maling impormasyon. Nariyan ang mga IV drips na umaabot ng 10 hanggang daan-daang libong piso, mga tabletang hawak-hawak ng mga sikat na artista sa TV at mga pribadong klinika na naniningil ng malaki para sa mga prosesong hindi pa dumaan sa mahigpit na pag-aaral. Pakiusap kalimutan na natin ang mga iyan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay purong biology tungkol sa dakilang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili nito na natural na inilagay ng Diyos sa DNA ng bawat isa sa atin. Magsimula tayo sa pagbubuklat ng mga pinakatanyag na pag-aaral. Ang pinakamadalas na banggitin na report sa mundo ng regenerative biology, gaya ng nabanggit ko, ay mula sa Koch Institute ng MIT noong 2018. Ang utak sa likod nito ay si Dr. Yilmaz at ang kanyang mga kasamahan. Ang larawang iginuhit nila ay tungkol sa lining o balat ng ating maliit na bituka, small intestine. Ang lining na ito ay hindi parang pader na walang buhay. Para itong manipis na balat na patuloy na natutuklap at napapalitan ng bago tuwing ika-5 araw. Sa buong buhay ninyo, ang mga stem cells na nakatago sa malalalim na bahagi ng inyong bituka ay walang tigil sa pagtatrabaho
nagmumultiply araw at gabi para mapanatili ang sagradong harang na ito na pumipigil sa mga lason na makapasok sa inyong dugo. Ang mahirap na tanong ng grupong taga-MIT, pinapabagal ba ng pagtanda ang prosesong ito? At kaya ba ng pagkain o ng pag-aayuno fasting na ibalik ang oras? Ang natuklasan nila ay isang tunay na revolusyon. Sa loob lamang ng 24 na oras na pag-aayuno ang mga intestinal stem cells, pareho sa mga bata at matatandang subjects ay nagpakita ng napakalakas na pagsabog sa kakayahang mag-repair. Kinuha ng mga sayentipiko ang mga cells na ito, inalagaan sa lab para makabuo ng organoids, mga maliliit na modelo ng bituka. Nakakagulat na ang mga cells mula sa grupong pinag-fasting ay nakabuo ng bituka ng doble ang bilis kumpara sa grupong pinakain ng busog. Nang silipin nila ang pinakamalalim na molecular level, natuklasan nila na ang pag-aayuno ay nagtulak sa mga cells sa pader na pumilit sa kanila na iwanan ang nakasanayan nilang panggatong na asukal, glucose at lumipat sa pagsusunog ng taba, fatty acids. Ang biglaang paglipat ng enerhiyang ito ay nag-on ng isang mahiwagang switch sa loob ng cell na nagpagana sa isang espesyal na grupo ng protina na tinatawag na PPAR. Ang mga PPAR na ito ay nagsilbing mga general na agad nag-utos sa mga genes na mag-ayos at magtrabaho ng may 200% na puwersa. Ang pinakamahalagang detalye na madalas itago ng mga balita sa dyaryo. Ang himalang ito ay nangyari kahit sa mga tumatandang katawan. Ang kakayahang makarecover ng stem cells sa pamamagitan ng pagpapalit ng enerhiya ay hindi namamatay kasabay ng edad. Nandyan lang ito matiyagang naghihintay na i-on ninyo ang tamang switch. Gayunpaman bilang isang doktor, kailangan kong maging tapat na ang pag-aaral na ito ay ginawa sa mga daga. Kahit na napakatibay ng basehan nito sa biology ng tao, wala pa tayong malaking pag-aaral sa mga tao na nag-utos sa mga pasyente na mag-fasting ng 24 na oras. Tapos ay kinuhaan ng biopsy ang bituka para patunayan. Pero ang pundasyon ng datos na ito ay napakalakas. Tandaan ninyo ang mekanismong ito ng paglipat mula sa asukal papunta sa taba. Dahil ito ang magiging gabay natin sa mga susunod pang kaalaman. Lumipat tayo sa pangalawang nakakayanig na pag-aaral mula sa Columbia University noong Mayo 2024. Ang pangkat na pinangunahan ni Dr. Emmanuel Pasige ay tumutok sa isa pang napakahalagang uri ng stem cell, ang hematopoietic stem cells, HSC o ang stem cells na gumagawa ng dugo na nakatira sa pinakamalalim na bahagi ng ating bone marrow, ubod ng buto. Bawat patak ng dugo sa inyong mga ugat mula sa red blood cells na may dalang oxygen white blood cells na lumalaban sa impeksyon hanggang sa platelets na nagpapatigil ng pagdurugo, lahat ay nagmumula sa mga HSC na ito. Bakit bumababa ang kalidad ng dugo ng mga matatanda at humihina ang immune system? Binago ng pag-aaral ng Columbia ang tradisyonal na paniniwala ng medisina. Ang dahilan pala ay hindi dahil sira at hindi na maayos ang mismong HSC cells, kundi dahil ang kapaligiran nila ay naging napakalason na. Ang pagtanda ay may dalang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pamamaga inflammation sa katawan na tinatawag sa Ingles na inflammaging, inflammation plus aging. Ang kapaligiran sa loob ng bone marrow ay nagiging isang mainit na pugon ng mga nakakalasong kemikal ng pamamaga na nagpaparalisa sa metabolismo ng stem cells kaya hindi sila makasipsip ng asukal para maging enerhiya. Dahil nasa bingit ng kamatayan napipilitan ang mga cells na ito na simulan ang prosesong autophagy. Ang paglilinis mula sa loob kung saan kinakain at nililinis nila ang mga sirang bahagi sa loob ng cell para manatiling buhay. Ang mga cells na nakagawa nito ay mabubuhay habang ang iba ay mamamatay. Ngunit dumating ang himala nang gumamit ang mga mananaliksik ng cycle ng pag-aayuno at muling pagkain, fasting and refeeding. Ang cycle na ito ay naging parang ulan na pumatay sa apoy ng pamamaga sa bone marrow at sabay na nagpabilis sa autophagy para maglinis ng mga basura. Nang muling pinakain ang mga lumang HSC cells,
na dati ay nakakulong sa pamamaga ay biglang nabuhay at nagtrabaho ng malakas gumagawa ng bagong dugo na halos kasing kalidad ng sa mga kabataan. Binigyang diin ni Dr. Pasige ang isang mahalagang punto na gusto kong itanim ninyo sa inyong isipan. Ang pangunahing layunin ay hindi ang magutom hanggang sa manghina, kundi ang patayin ang apoy ng pamamaga sa loob ng inyong katawan. Ang pag-aayuno ay isang tool lang, ang pagpapalamig sa kapaligiran ng katawan ang tunay na layunin. Ang ikatlong pag-aaral mula sa laboratorio ni Dr. Walter Longo sa University of Southern California, USAC, ay lalong nagpatibay sa larawang ito. Sinubukan ng kanyang grupo ang mas mahabang pag-aayuno na tumatagal ng 48 hanggang 72 oras. Kapag ang katawan ay naubusan na ng pagkain mula sa labas, sinisimulan nitong pigilan ang isang signal molecule na tinatawag na PKA at matinding ibinababa ang level ng IGF-1 insulin-like growth factor 1 sa dugo. Kapag tumahimik ang dalawang alarmang, ito nakakatanggap ng senyales ang blood stem cells na ligtas na para lumipat mula sa pagiging defensive papunta sa deep repair mode, malalim na pag-aayos. Walang habas nilang nililinis ang mga luma at malalabong immune cells at nagsisimulang mag-multiply para bumuo ng isang bagong hukbo ng malalakas na white blood cells. Ang pag-aaral na ito ay umabot na sa Phase 1 clinical trial sa mga pasyenteng may cancer na nag-chemotherapy at ipinakitang ang regular na pag-aayuno ay nakakatulong na mapanatili ang white blood cells at pinoprotektahan ang bone marrow mula sa lason ng chemo. Siyempre, kayo po ay mga malulusog na nakatatanda na naghahanap ng preventive health. Hindi ko po kayo pinapayuhang mag-fasting ng 3 araw nang walang gabay ng doktor tulad ng mga pasyente sa cancer. Pero ang mahalagang aral dito ay walang katumbas. Ang IGF-1 at PKA ay parang mga nakakaabala at maingay na senyales na pumipilit sa stem cells na gumawa ng maliliit na trabaho imbes na mag-focus sa general repair ng katawan. Ang pagbabawas sa dalas ng pagkain, lalo na ang pagbabawas sa labis na pagkain ng karne ng hayop ay makakapagpababa ng IGF-1 na magbibigay sa stem cells ng tahimik na oras para simulan ang totoong pag-aayos. Ang ika-4 na ebidensya at ang pinaka-praktikal para sa ating mga Pilipino ay isang aktwal na clinical trial sa mga tao na ginawa ni Dr. Montgomery noong 2016. Ang sumali dito ay 45 adults na may edad 50 hanggang 75 na hinati sa 3 grupo, malulusog, pre-diabetic at may type 2 diabetes. Gustong sukatin ng mga siyentipiko ang dami ng endothelial progenitor cells, EPC, ang mga stem cells na eksperto sa pagtatagpi at pag-aayos ng mga nasirang ugat ng dugo na pumipigil sa pagbabara ng ugat, atherosclerosis at stroke. Pinagawa nila ang mga pasyente ng isang simpleng ehersisyo, mabilis na paglalakad sa treadmill sa loob ng 30 minuto. Ang resulta ng blood test bago at pagkatapos mag-ehersisyo ay ikinagulat ng buong medical community. Sa grupong may normal na blood sugar, ang 30 minutong ehersisyo lamang ay nagpataas ng 23% sa dami ng stem cells na nag-aayos ng ugat sa kanilang dugo. Ang mekanismo dito ay tinatawag na shear stress. Kapag bumilis ang tibok ng inyong puso, mas mabilis at malakas ang daloy ng inyong dugo na kumikiskis sa pader ng inyong mga ugat. Ang pagkakiskis na ito ay gumigising sa isang enzyme na tinatawag na eNOS na naglalabas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapalapad ng mga ugat at nagpapadala ng emergency signal sa bone marrow para ilabas ang mga EPC stem cells papunta sa dugo para ayusin ang mga ugat. Ngunit, at ito ang isang nakakalungkot na ngunit, ang himalang ito ng paglabas ng stem cells ay halos nawala ng buo sa mga taong may pre-diabetes at type 2 diabetes.
Ang sobrang asukal sa dugo ay parang kalawang na bumabalot sa mga sensors ng ating mga ugat kaya nawawala ng silbi ang enzyme na AANOS. Ipinapaliwanag nito kung bakit kahit sabay naglalakad sa parke o barangay tuwing umaga, ang taong normal ang blood sugar ay lalong lumalakas at gumaganda ang kulay ng balat dahil laging naaayos ang kanyang mga ugat. Habang ang may diabetes na hindi kontrolado ay hindi nakakakuha ng benepisyong ito ng pag-aayos ng katawan. Kung mataas ang inyong blood sugar barado, ang proseso ng pagkuha ng stem cells kahit pa kayo mag-ehersisyo. Isang malaking meta-analysis noong 2022 sa 747 tao ang mas nagpatibay sa katotohanan ito. Ang aerobic exercise o cardio ang pinaka-natural, pinakamalakas at pinakamurang gamot para palabasin ang ating stem cells na kilala ng tao. Para hindi po kayo maligaw sa dami ng impormasyong medikal na ito, ibubuod ko ang 5 pangunahing biological mechanisms na nagpapasya sa kapalaran ng ating stem cells. Una, ang metabolic switch. Kapag panay ang kain natin ng kanin, pansit matatamis na tinapay ng 3 o 4 na beses sa isang araw, lumalangoy sa asukal ang ating stem cells at nagiging tamad, nakatutok lang sa survival at hindi nag-aayos ng katawan. Kapag binigyan natin ng oras ang katawan na mag-fasting, mauubos ang asukal at mapipilitan ang cell na magsunog ng taba. Ang paglipat na ito ang mag-o-on sa PPAR at mag-uutos na simulan ang repair. Pangalawa, ang autophagy. Ituring ninyo itong internal cleaning crew ng cell. Ang chronic inflammation o palagi ang pamamaga ay nag-iiwan ng basura sa stem cells, sinisira ang mitochondria at DNA. Ang autophagy na nabubuhay kapag binawasan natin ang pagkain ay lulunukin at lilinisin ang mga basurang ito at ibabalik ang isang bata at malinis na stem cell. Pangatlo, pagpatay sa signal ng IGF-1. Ang sobrang pagkain ng karne ng hayop ay nagpapataas lagi sa IGF-1. Inaakala ng stem cell na maraming supply ang katawan, kaya pinapanatili lang nito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagpapababa ng IGF, isa sa pamamagitan ng intermittent fasting o pagbawas sa red meat, ay magtutulak sa stem cell na pumasok sa deep repair mode. Pang-apat, paghikayat gamit ang nitric oxide. Ang alon ng dugo dahil sa ehersisyo ang gigising sa nitric oxide na tatawag sa stem cells mula sa bone marrow para ayusin ang mga nasirang ugat. At panglima, ang WNT/Notch pathway. Ito ang GPS o lokasyon ng stem cells ang nagdedesisyon kung gagawa ba sila ng bagong muscle o gagawa lang ng walang kwentang peklat scar tissue. Sinisira ng pamamaga ang GPS na ito, ngunit ang mga antioxidants mula sa mga gulay at prutas ay kayang i-calibrate muli ang kompas para maituro ang stem cells sa tamang trabaho nila. Panahon na para dalhin natin ang mga teoryang ito sa ating hapagkainan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Base sa tibay ng mga ebidensyang medikal sa tao, gumawa ako ng plano ng aksyon na nakaayos mula sa pinakakailangan hanggang sa pwede nang isunod. Huwag piliting gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa pinakamahalaga. Pangunahing prioridad, walang makakapagpalit aerobic exercise. Kung kayo po ay lampas 50 anyos na at nakasanayan ng laging nakaupo o nakahiga, ito ang hakbang na sasagip sa buhay ninyo. Napatunayan ng pag-aaral sa 747 tao na ang ehersisyo ay may napakalakas na kapangyarihan para palabasin ang inyong stem cells. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng mabilis na parang kabataan. Ang 30 hanggang 45 minuto ng mabilis na paglalakad sa inyong kalsada o parke, pagbibisikleta o paglangoy ay sapat na. Ang tamang sukatan ay kapag naramdaman ninyong bumilis ang tibok ng inyong puso, mas malalim na ang paghinga at pinagpapawisan na kayo ng bahagya, pero kaya pa rin ninyong magsalita ng maiikling pangungusap ng hindi kinakapos ng hininga. Gawin ito ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ito ay isang libreng iniksyon ng stem cell na bigay ng kalikasan para sa inyong puso at mga ugat.
Prioridad 2, patayin ang apoy ng inyong metabolismo. Gaya ng napag-usapan kung ang blood sugar ninyo ay laging mataas o kung ang katawan ninyo ay laging may pamamaga, madalas sa mga may kalakihan, ang bilbil at tiyan, kahit anong ehersisyo ninyo, mananatiling nakakulong sa bone marrow ang inyong stem cells. Ang mataas na asukal ang kaaway na pumapatay sa enzyme na gumagawa ng nitric oxide. Kaya napaka-urgent na gumamit ng diet na panlaban sa pamamaga tulad ng Mediterranean diet na inangkop natin sa pagkaing Pilipino. Palitan ang mantika ng baboy ng olive oil o mga healthy oils, kumain ng matatabang isda, imbes na laging baboy, kumain ng sangkatutak na madidilim na berdeng dahong gulay, gaya ng malunggay pechay, kangkong beans, at mahigpit na bawasan ang puting kanin matatamis, nakakanin pansit at mga chichirya. Kung hindi malilinis ang nakakalasong kapaligirang ito, mababaliwala lahat ng pagsisikap ninyong buhayin ang inyong stem cells. Prioridad 3, pakainin ang inyong stem cells ng mga superfoods, no? Dito ninyo ia-apply ang mga sustansyang sinasabi ng pag-aaral. Una ay ang cysteine. Tandaan ninyo ang pag-aaral ng MIT noong 2018 o 2025 sa mga modernong references. Napakalakas nitong gumising ng stem cells sa bituka. Ang pinakanatural, pinakamura at dekalidad na pagkukunan ng cysteine ay itlog, lalo na ang pula ng itlog lean meat ng dibdib ng manok at tokwa tofu. Imbes na isaksak lahat ng karne at isda sa isang mabigat na hapunan, hatiin ang proteinang ito sa mga kain ninyo sa buong maghapon para mas maabsorb ng katawan. Pangalawa ay sulforaphane, isang makapangyarihang compound na pumapatay ng pamamaga at nag-aayos sa GPS ng inyong stem cell. Ang hari ng sulforaphane ay ang broccoli. Ngunit may mahalagang sikreto dito. Ang enzyme na myrosinase na tumutulong gumawa ng sulforaphane ay namamatay sa sobrang init. Kung papakuluan ninyo ang broccoli hanggang sa madurog at lumambot, ng husto puro fiber na lang ang makukuha ninyo. Ang tamang paraan, hiwain ng maliliit ang broccoli, hayaan sa labas ng 40 minuto para gumana ang enzyme at saka ninyo i-steam ng 3 hanggang 4 na minuto lamang. Pangatlo ay ang EGCG mula sa green tea. Hindi na kailangang sabihin pa ang pag-inom ng purong green tea o mga lokal na tsaa natin ay napakagandang inumin para maapektuhan ang gene expression ng stem cells. Uminom ng 2 hanggang 3 tasa araw-araw. Mahigpit na ipinagbabawal ang paghahalo ng gatas na malapot condensed milk dito dahil ang protina sa gatas ng baka ay igagapos ang EGCG at hindi ito maa-absorb ng katawan. Sa halip patakan ng katas ng kalamansi o lemon, ang mainit ninyong chisa para mas madaling ma-absorb. Huwag kalimutan ang omega-3 fatty acids mula sa mga matatabang isda. Kung masyadong mahal ang salmon, ang mga isda natin sa palengke tulad ng tamban o sardinas, tulingan, tawilis at galunggong ay mga napakagandang natural na omega-3 supplements. Dumidiretso ang omega-3 sa inyong bone marrow at pinapababa ang mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga, ibinabalik sa pagiging malinis ang kapaligiran ng inyong blood stem cells. At panghuli, curcumin mula sa luyang dilaw turmeric. Isang maliit na kutsarita ng luyang dilaw sa inyong paksiw o curry ay makakatulong na i-regulate ang GPS ng inyong cells. Siguraduhin lang na haluan ninyo ng kaunting pamintang durog black pepper dahil ang piperine sa paminta ay nagpapataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Prioridad 4, maingat na gawin ang intermittent fasting. Napakatibay na mga ebidensya na ang pag-aayuno ay nagpapababa ng IGF, isa nagpapagana ng autophagy at nag-o-on sa pagsusunog ng taba. Para sa ating mga Pilipinong lampas 50 anyos, madalas kong inirerekomenda ang 16 na intermittent fasting ng 16 na oras at kakain lang sa loob ng 8 oras window. Gawin ito ng 3 hanggang 4 na araw sa isang linggo, imbes na araw-araw para hindi ma-stress ang inyong katawan. Halimbawa, kumain kayo ng maagang hapunan ng alas 6 ng gabi at maghihintay na kayo hanggang alas 10 ng umaga
kinabukasan bago mag-almusal. Sa oras ng inyong fasting, tubig lang at unsweetened na tsaa o kape ang pwedeng inumin. Gayunpaman, pakinggan po ninyong maigi ang babalakong ito bilang inyong doktor. Kung kayo po ay kasalukuyang umiinom ng gamot sa diabetes, tulad ng insulin o sulfonylurea, mahigpit na bawal mag-fasting nang walang pahintulot at pagsubaybay ng inyong doktor dahil ang biglaang pagbagsak ng blood sugar ay nakamamatay. Kung kayo ay kulang sa timbang BMI na mababa sa 18.5 o may malalang ulcer at sakit sa sikmura, hindi po para sa inyo ang fasting. Dito ko na rin gustong ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga ibinebentang stem cell supplements. May bilyon-bilyong pisong industriya na ginagamit ang takot nating tumanda. Nagbebenta sila ng mga bote ng powder capsules na gawa daw sa plant extracts, mga exclusive formulas na may matitinding pangalan at ipinapangakong bubuhayin ang stem cells ninyo. Ang totoo, wala pa ni isang bote ng food supplement ang nakapagpatunay sa isang mahigpit at tamang clinical trial sa mga nakatatanda na kaya nitong pataasin ang bilang at function ng stem cells ng mag-isa. Ang mga pinagbukod-bukod na sustansya sa loob ng tableta ay kailanman hindi makakagaya sa perpektong harmony ng isang natural na buong pagkain sa ating mesa. I-save na lang ninyo ang inyong pera. Kung bibili kayo ng supplement, mag-focus na lang kayo sa vitamin D3 na madalas ay kulang sa ating mga matatanda na dahilan ng paghina ng immune system at stem cells at purong omega-3 fish oil. Ano ang maaari ninyong asahan at gaano kabilis mangyayari ito? Pakiusap, huwag kayong maniwala sa mga patalastas na madodoble ang stem cells mo sa loob ng 30 araw. Ang pisyolohiya ng tao ay hindi parang isang magic trick. Ganito po ang katotohanang medikal. Sa una hanggang 2 linggo ng paggawa ng brisk walking at malalim na paghinga, mailalabas ninyo ang inyong EPC stem cells papunta sa dugo sa mismong oras at pagkatapos ninyo mag-ehersisyo. Kahit hindi ninyo ito nakikita ng inyong mga mata, ang pag-aayos sa mga maliliit na ugat ay nangyayari na. Ang unang mapapansin ninyo ay ang mas mabilis na pag-recover ng inyong kalamnan pagkatapos kumilos, mas malalim na tulog at mas masaganang enerhiya sa araw dahil maayos na nagtatrabaho ang inyong mitokondriya. Sa unang buwan ng pag-iwas sa kanin, matatamis, pagkain ng maraming gulay at isda. Kung magpapa-blood test kayo, ang inyong inflammation marker, HSCRP, ay malinaw na babagsak. Ang target natin ay maibaba ito sa less than 1 miligramo bawat litro. Pagsapit ng pangalawa, hanggang pangatlong buwan, mas malalim na pagbabago ang lilitaw. Ang inyong HbA1c o average blood sugar ay bababa kung kayo ay pre-diabetic. Gaganda ang inyong kolesterol at fatty liver at babalik ang elasticity, pag-inat ng inyong mga ugat. Ito ay hindi lamang basta pagbilang ng dumaming stem cells, kundi ito na mismo ang resulta, ang matamis na bunga na tahimik na ginawa ng inyong malusog na stem cell system para sa inyo. Gusto ko ring lalo ninyong pagtuunan ng pansin ang dalawang kalaban na sumisira sa inyong pag-recover. Kakulangan sa tulog at pabago-bagong blood sugar spikes. Ang pagtulog ay hindi isang luho, isa itong biolohikal na utos. Ang kakulangan sa tulog ay nagpaparalisa sa inyong stem cells, nagpapataas ng stress hormone na cortisol at ginagawang isang lason ang inyong bone marrow. Panatilihing madilim at presko ang inyong kwarto at subukang makumpleto ang 7 hanggang 8 oras na tulog tuwing gabi. Para sa inyong blood sugar, minsan ang fasting blood sugar sa umaga ay maganda. Pero pagkatapos kumain ng sandamakmak na pansit at matatamis ang asukal, sa dugo ninyo ay sumisipa pa itaas na sumusugat sa pader ng inyong mga ugat at lumilikha ng matitinding pamamaga, acute inflammation. Ang maliit kong sikreto, baguhin ninyo ang pagkakasunod-sunod ng inyong kinakain. Unahin kainin ang gulay, pangalawa, ang ulam na karne o isda, at panghuli na ang kanin. Ang fiber mula sa gulay ay gagawa ng isang parang net o salasalaman
sa inyong tiyan na pipigil sa biglaang pagpasok ng asukal ng kanin sa inyong dugo. O kaya naman maghalo ng isang kutsaritang apple cider vinegar sa isang basong tubig at inumin 15 minuto bago kumain. Pinapabagal ng apple cider vinegar ang pagbaba ng pagkain mula sa tiyan at mataas nitong pinapabuti ang inyong insulin sensitivity. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya ng kamatayan na dapat na lang nating tanggapin ng nakahalukip-kip. Ang biology ng ating mga cells ay isang napakatalino, masalimuot at puno ng siglang sistema na higit pa sa anumang uri ng kemikal na gamot o artipisyal na therapy na naimbento. Ngunit isa rin itong sistema na humihingi ng ating pagrespeto. Ang inyong stem cells ang inyong masisipag na trabahador na kasama ninyo mula pa nang kayo ay isilang ay hindi sumusuko kahit tumatanda na kayo. Sila ay nalulunod lamang sa kapaligirang puro lason, sinasakal ng mataas na asukal sa dugo, pabalik-balik na pamamaga at kawalan ng ehersisyo. Nilinaw na ng siyensya ang daan. Maglakad kayo para gisingin sila, bawasan ang kanin at asukal. Para linisin ang kanilang daanan, pakainin sila ng broccoli, itlog, matatabang isda at mainit na green tea at bigyan sila ng sapat na tulog para sila ay makapagtrabaho. Walang himala na nangyayari magdamag at walang tableta na makakapalit sa sarili ninyong dedikasyon at pagsisikap. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata sandali at pakinggan ang bawat tibok ng inyong katawan. Ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng kalendaryong napunit ninyo, kundi sa kalidad ng bawat sandali ng ating paghinga dito sa mundo. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo at biyaya mula sa Diyos, ngunit ang pagtanda ng may sakit, hirap at nakadepende sa iba ay isang trahedya na may kapangyarihan tayong tanggihan. Ang inyong katawan ay isang sagradong templo, isang makina na may kakayahang pagalingin ang sarili na nabuo matapos ang milyon-milyong taon. Ito ay matiyagang naghihintay bawat minuto at segundo para makatanggap ng pag-aalaga at atensyon na nararapat galing sa mismong may-ari nito. Magsimula sa inyong hapagkainan bukas, magsimula sa inyong unang paghakbang sa parke o kalsada tuwing umaga. Bawiin ninyo ang kapangyarihang maging malusog para ang mga dapit hapon ng inyong buhay ay tunay na maging maliwanag, puno ng dangal at malaya. Ang tunay na kalusugan ay hindi nabibili sa loob ng isang kapsula, kundi nililikha sa bawat araw ng tamang pagpili. Ang inyong katawan ang may pinakamagandang ospital na nakatago sa inyong buto at dugo. Kailangan lang nating itong pakainin ng tama at hayaang magtrabaho sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at disiplina. Kung nakita po ninyong nakatulong ang mga kaalamang ito upang mabigyan kayo ng bagong pag-asa at pananaw sa pagpapagaling sa sarili, pakiusap po mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo sa akin kung anong aral ang pinakatumatak sa inyo o kung anuman ang inyong katanungan na gumugulo sa inyong isipan. Ang inyong mga tanong ang magsisilbing parola na gagabay sa aking mga susunod na pananaliksik. Huwag po nating kalimutang i-click ang subscribe at ibahagi-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga taong alam ninyong nangangailangan ng tunay at siyentipikong solusyon para mabago ang kanilang buhay. Ang pagbuhay sa ating stem cells ay kalahati pa lamang ng proseso ng pagpapabata. Sa susunod nating video, hahanapin natin ang 7 uri ng pagkain na tutulong upang tuluyang walisin ang mga zombie cells na nagpapabilis ng ating pagtanda. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa ating susunod na video. Ako po si Dr. Victor Castillo. Mabuhay po kayo at pagpalain tayong lahat.